both now and forever. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name be praised. In this season of Advent, let us praise and thank God that every year we have the opportunity to look again at the birth of our Lord Jesus Christ with new eyes of understanding and loving acceptance. My brethren, let us honor God's presence with a joyful clap of praise. My brothers and sisters, while Elder Nair plays the prelude music, in our silence, let us allow our spirit to commune with our loving God while we prepare to worship Him. As we celebrate this Advent season, let us avoid the temptation of making our worship a withdrawal from the stress of life, but to reflect that Christ came to us to give us courage and strength to bear it. Let our praises be lifted up to our blessed Savior, who loves us so well that He Himself bore our sins in His body on each tree, that we might die to sin and live to righteousness. Let us think about our loving God, who is firm, faithful, and consistent to all His promises, blessing us with every good and perfect gift, sustaining our daily needs, protecting and loving care. Let us be grateful to our loving Holy Spirit, who reassures us of His grace when we are down in our spiritual equilibrium. In our worship this morning, may this time of Advent direct our hearts and minds to Christ's second coming at the end of time, and to the anniversary of our Lord's birth on Christmas. And may our hearts be filled with praise from God's gracious hand for His ways of giving new mercies each day of our lives. Brothers and sisters, let us remain seated for the Advent liturgy. This Sunday marks the second Sunday of Advent. This period emphasizes the coming of the Judge of mankind. On the second Sunday, the prophecy candle and the second Advent candle is lit. The second banner, Advent banner, put up, brings thoughts of God's message to us, that Christ, the light, is come into the world, that whosoever believes in Him should not abide in darkness. He can cast the darkness of sin in our hearts, enter, and keep them prepared with the light of God's truth. This second week of Advent invites us to prepare our hearts. Just Bethlehem prepared for Jesus, making room for God's peace in our lives and in our relationships. Brothers and sisters, let us all rise. And let us all together read the scripture taken from Psalm 9, verses 7 to 8. The Lord reigns forever. He has established His throne for judgment.
He will judge the world in righteousness. He will govern people with justice. Let us remain standing as we sing our hymn of response, Rejoice, the Lord is King. Brothers and sisters, God is calling us to worship Him. This morning, let us read the call to praise and worship all together, taken from Psalm 145, verses 1 to 7 and verse 21. I will exalt you, my God and King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commend your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works. And I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully speak of your righteousness. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise His holy name forever and ever. Let us continue worshiping God through songs of praise and worship. Good morning, church. Good morning. Kung samahan niyo po kami ngayong umaga as we lift up the name of our Lord and our Savior, at patuloy po natin kailangan ang kabutihan na patuloy natin nakalagay sa Kanya.
seated. Brothers and sisters, let us now bow to the Lord in prayer. Let us pray. O great and mighty one, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, we come to your presence this morning with humble hearts, together with all your creation. We are awestruck of your greatness and majesty. Everywhere we see your imprint in all of your creation, and truly we sing how great thou art. And this morning, we remember all of your mighty and awesome acts in each of our lives. How you have fought for us, how you have protected us, feed us, even to chastise us in our shortcomings. And how graciously you still embrace us and lead us back to yourself. We thank you, Lord, for your faithfulness. And this morning, Lord, we acknowledge your holiness. In your light, we see the darkness in our lives. How in your light we see our sinfulness. We are like the psalmist in Psalm 51 verse 9, which says, hide your face from my sins and blot out all my iniquity. For thou art truly holy, our Lord, and not even a blot of sin is acceptable in your sight. And therefore we plead, Lord, we plead for your mercy. We pray, blot out all our sins. We thank you, Lord, that this is possible through the blood of your Son, Jesus Christ, that is shed 2,000 years ago. Therefore, with confidence, Lord, we thank you that through the works of your Son, we are already cleansed, and we are now free to serve and worship you. In your most precious name, this we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. My brethren, let us all rise. And let us sing, it is well with my soul. Sorrows like waves sweep me wrong.
Brethren, let us now attentively listen to the Word of God. It is my honor and privilege to welcome God's under shepherd. Hindi na po siya nabago sa atin. Siya po ay puting pastor ng Payatas CRC. And siya ay father of isang elder dito sa atin, sa church, si Brad. Father. May ano kasi dati, brother. So, dinano ko lang. Nililinaw ko lang. It is our God's under shepherd and beloved father in flesh, Reverend Gonzalez Jr., so si Brother Damian, to minister to us the good news from God's Word. So let us welcome Pastor Peps. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hindi ko marinig ang boses ko. Isang kagalakan po talaga makapagbigay ng mensahe ko dito sa simbahan. Ngayong umaga po ay pagpapasensya niyo po ay pag-privilege ng Cyrus. Ating pumuksan ang ating Biblia kung meron po kayo na dala sa 1 Peter 3 verses 8 hanggang 12. Kung nariyan po kayo, inanayaan po kayo kung mas kayo bilang pagkaroon po natin sa pagpasa ng salita ng Diyos. Pagtitiis na sa paggawa ng matuwid. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahal kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama o gumawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang maalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo sila'y pagpalain, yamang hinirap kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Verse 10. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa ay saganang pamumuhay at saganang pamumuhay. Dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangusap at anumang paglilang sa kanya'y manabing pag-ingatan huwag lokal. Ang gawain masasama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mitihin, payapa at mabuting pakisama sa kaniyang puso't diwa ay tutunin ng lumuna. Ang mata ng Panginoon nakatuon sa tuwid, panalangin nila ay nalulugod na agad dinidinig. Ngunit tuwing makikita ang mga taong gawang lihis, yung banal niyang mukha sa poon ay naghihigit. Tayo po sa daling panalangin. Dakilang Diyos, kami po rin po sa ipapasalamat sa umagang ito na ang salita niyo ay muling bumuksan sa bawat isa sa amin at makita namin talaga sa aming buhay kung gaano kayo kahalaga sa amin. At naway, ito po ay ang bawat isa sa amin na sa mapapakinggan namin sa salita niyo. Ay talaga magkakaisip-isip kami, makita namin kung tunay, kung gaano katakila kayo sa buhay namin. Samahan niyo po kami, balutan niyo po ang lugar na ito ng mga kapangyarihan na wala akong gagawin ng kaaway para maguluhin. At hayaan niyo po ang inyong presensya manatili sa bawat sasama. Espiritu ng Diyos, umilos ka sa aming isipan at sa aming mga puso sa aming mapapakinggan sa salita niyo. Pinupuli ka namin at pinapasalamatan. Kayo lamang po ang itataas namin sa bagay ito. Sa pangalan ni Jesus
Marami pong pumunta sa simbahan para sila po ipagpalain ng Diyos. At iba naman ay para malutas ang kanilang problema sa buhay. Iba naman ay dahil may mga kahilingan sila sa Diyos, tulad ng kaligtasan ng kanilang asawa, mga anak. At iba naman ay para makasama sa malaking fellowship nito, pamilya nito. Iba naman ay gusto nilang magamit sila ng Diyos sa worship team, maging deacons, maging elders ng church. Iba naman ay pinapadala ng mga magulang sa simbahan ng kanilang mga anak para mabuhay si pastor. At titignan po natin, hindi ito ang pinakalayunin ng bawat member na pumunta sa iglesia. Sa totoo lang, maraming nasa iglesia, sa simbahan ay dumadalo ay para lamang masabi na nagsimba sila at hindi makonsensya ang sarili, kaya nagsisimba at baka sila rin po ay hanapin ni pastor. Hindi natin namamalaya, kung titignan po natin ito, bumabalik po tayo sa dati natin ginagawang inalisan sa simbahan. Naging ritual na sa atin ang pagpunta sa church. Ang pagdating ng araw ng Lunes, hanggang Sabado, balik sa dating pagkatao, walang pagbabago o sikap na nagbabago. At pagdating muli ng linggo, magaling na magpanggap na banal, kaya sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ayon po sa Matthew 23:28, ganyan kayo. Sa paligid ng mga tao, mabubuti, ngunit ang totoo ay puno-puno kayo ng pagkukumpari at kasamahan. Ang dahilan nito ay hindi dahil alam ang pinakalayunin nila sa pagdalo ng pananambahan. Hindi nila alam talaga kung ano talaga pinakapakay nila. Ang layunin na natin bakit sila pumupunta sa iglesia. Paano malulutas ang pusot sa simbahan kung iba't iba ang layunin, iba't iba ang pag-uugali, paniniwala, pakikitungo natin sa kapatiran sa ating iglesia. Kaya kung titingnan niyo po sa 1 Peter 2, verse 1, kaya na talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at panigirang tunay. Paano nila gagawin ito? Makikita po natin ito sa verse 2 na sinasabi, gaya ng sanggol, kayo'y manamit sa talisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin dito, dyan sa binasa natin yan, na immature tayo. Kundi, kung gaano nalalabing kuminom ng talisay na gatas ng isang bata, ganito din tayo sa ating pananampalataya, sa ating pananabik, at pangangailangan mabasa ang salita ng Diyos, pakilala ng ating Panginoon Yesus, para tayo lumago na ipabuhay ang salita ng Diyos. Ito kasi, ang katunayan na tayo ay may tunay na kaligtasan. Kung ang isang bata ay nakadepende sa kanyang magulang, ng kanyang pagkain, at kanyang pinalalabikan ito para sa ay magkaroon ng lakas, sigla, buhay at kinakailangan niyang paglago, ganito rin tayo mga sumasampalataya sa ating Panginoon Yesus. Hindi dapat mawala ang ating pananamit na makilala ang Panginoon Yesus sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang kalagayan ng mga mananampalataya noong mga panahon ngayon, itong ating pinag-uusapan, ating pag-uusapan sa sulat ni Pedro, sila ay mga hinirang ng Diyos, ang mga itinapon sila, ang mga nagkalat sa iba't ibang dako, tulad po sa 1 Peter 1:1 na sinasabi sa mga hinirang ng Diyos na nakikipanayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia.
sila po'y dumaranas ng iba't ibang pagsusubok. Ayon po sa 1 Peter 2, 21, 23, kung titignan po natin, bumabalik po ako sa libro ng 1 Peter bago po tayo dumako sa ating teksto. Kung titignan po natin yung verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawad sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nagsa'y insultuhin, hindi siya kumanti ng insultuhin. Nagsa'y pahirapan, hindi siya nagbata. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatabungan o kumatol. Hindi lamang kahirapan sa buhay ang kanilang dinaranas dito, kundi sila'y pinili at tinawag ng Diyos para magtiis na hindi sila makagawa anumang kasalanan. Dahil nag-iwan ng Panginoon ng halimbawa na dapat nilang lubos na tularan. Kung titignan natin, napakahirap sa kanilang sitwasyon, pero bagamat gano'n, sinabihan sila ng Panginoon, magtiis tayo. Magtiis kayo. Dahil ito ang aking halimbawa na iniwan sa inyo. Ngayong umaga, ating pong pag-usapan, ano ang diling sa atin para malutas ang busog sa iglesia nang sa ngayon maranasan ang kapahingahan o kasiyahan o kasanagalan sa Panginoon. Ano ang diling sa atin para malutas? Ang una, ang ating pakikitungo sa kapatiran ay para maluwalhati ang Diyos. Ang ating pakikitungo sa kapatiran ay para maluwalhati ang Diyos. Ayon po sa verse 8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Kung susundin natin lamang ito sa ating kakayahan, mahirap gawin ito. Dahil ang makakagawa namin nito ay tunay at binago ng Diyos at siya'y lumalago. Bakit mahirap gawin ito? Dahil magkakaroon ka dapat ng radikal at talagang papatayin mo ang mga sarili mong pagkatao. Ibig sabihin ito, kailangan magkaroon talaga ng radikal na pagbabago sa buhay natin. Huwag natin yurakan ang kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin, ayon po sa Lucas 6:21, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Mahirap din po yan. Pero sa bago natin pag-usapan ay sinasabi sa verse 8, yung verse 8 kasi sabi niya, sa madaling salita, o sa ibang translation, sa wakas, o finally, tignan natin muna kung paano nila magagawa na magkaisa, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpapakumbaba. Ayon po sa chapter 2, verse 9, sabi ko, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ibig sabihin, dahil pinili tayo ng Diyos, napakataas ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi tayo at wala tayong karapatan ipagyabang ito, kundi ihayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Sa kagandahan loob ng Diyos, hinugot niya tayo mula sa kadiliman patungo po sa kamag-amangang kaluwalhatian. Then, but now we are alive in Christ. Ano ang may bubunga ng katotohanan nito na ito sa atin kung alam natin na tayo ay mga pinili, niligtas tayo, mahalong ang pare tayo, pag-aari tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos at tayo
tayo lamang ang makapapahayag ng kabutihan ng Diyos, ano ang may bubungan nito sa atin? Pag malaman natin lahat ito, ano may bubungan nito sa atin? Walang sawang pagpapasalamat sa Diyos. Puno tayo ng kagalakan sa Diyos. Magpapasakot tayo sa Diyos. Maging tagapaglingkod tayo ng Diyos. At hindi tayo mahihiyang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Dito, naluluwalhati ang ating Diyos kung nagagawa natin. Dapat hindi natin kalimutan ang ating katayuan bilang ligtas ng Diyos. Kaya po, Christian Community Church of the Valiches, kayo na po ba ito? Kayo na ba yan? Dapat kayo yan! Kayo yan! Kung niligtas ka ng Diyos, ikaw yan! Tingnan pa natin kung saan pa nila naluluwalhati ang Diyos. Ayon po sa 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa iyo ng Diyos sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Tingnan po, bahagi ang pagtawag sa atin ng Diyos ay ang pagtitiis ng hirap. Baka sabihin natin, Pastor, palagi naman kami nagtitiis ng hirap dahil sa kahirapan ng buhay. Pero hindi ito ang gusto niyang sabihin. Kundi nagtiis ang ating Panginoon para sa atin upang, ayon po sa verse sa 21, nag-iwan siya sa atin ng isang halimbawa na dapat natin lubos na tularan. Ano itong dapat natin tularan? Sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nagsiya'y insultuhin, hindi siya kumanti ng insulto. Nagsiya'y pahirapan, hindi siya nagbata. Sa halip, ipinaubaya niya lahat sa Diyos na makataungan kung pumatol. Tignan niyo po sinasabi niya na letter ng Pedro dyan sa mga sa kasimbahan. Hindi si Jesus kumanti. Labanan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng tapat na pag-aaral ng salita ng Diyos sa Diyos. Sundin natin ito para malaman natin kung paano nabuhay si Kristo Jesus. Labanan natin ang kasinungalingan na kailanman hindi na tayo magsisinungaling. Dahil ito ang magbubunga din ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Kung hindi ka na magsisinungaling, ito po yung pagbubunga sa iyo ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Nagsisinungaling tayo dahil wala tayong takot sa Diyos. At kung sinaktan tayo, pinagbabawal ng Diyos na tayo po'y gumanti. O ang Panginoon ay hindi nagbata o hindi nag-threaten. Maraming Kristiyano ganito. Madalas magtampo, gumagawa ng parang para gumanti. Kaya kung maalisin natin, hindi nagsisimba. Paano natin maluluwalhati ang Diyos? Paano natin maluluwalhati ang Diyos? Kung tayo gumaganti, nasaan ang paghihirap? Nasaan ang pagtitiis? Kung tayo gumaganti, kung tayo patuloy magsisinungaling, saan ang pagtitiis natin? Paano maluluwalhati ang Diyos? Kasuklaman natin ang pride natin. Hindi natin iniisip o inaalala sa ating pagtitiis ay dapat maluwalhati lagi ang Diyos. Sa ating pag-iisip, dapat lagi naluluwalhati ang Diyos. Alam ko, marami sa inyo dito na nagtitiis na hindi nagkakasala. Patuloy po natin gawin ito dahil ito ang makapagbibigay talaga ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero alam natin ng ating pakikitungo sa kapatiran. Alam niyo po, nag-uumpisa po ito sa ating mga tahanan. Ulitin ko ang
ating paghihirap at ang ating pakikitungo sa ating kapatiran, ito po'y nag-uumpisa sa ating tahanan. Kasi kung titignan natin yung sequence na pinag-aaralan natin, sa chapter 3 naman, the first Peter, ito sinasabi, sa halip, pagyabanin ninyo ang kagandahan, nakatago sa puso, ang kagandahan ng kupas, nalikha ng mahagong at mapayapang diwa. Nalubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. At sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Ang magandang pag-uugali na nakatago sa puso ng ating mga asawang babae. Ang sinasabi dito, hindi ito pupupas. Dito naluluwalhati ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, sila po, itong mga babae natin, mga asawa natin, sila po talagang umarasang palagi sa Diyos. Kaya dito naluluwalhati ang Diyos. Dito, at makikita dito sa kanyang pagpapasako sa kanyang asawa. Kapag ang babae ito ay pumunta sa simbahan, naku, tiyak na magaling lapitan itong babae ito. Masayang makipagkwentuhan at magaling makinig at magaling din po siya magbigay ng payo. Kasabihan na, totoo kasi siya. Yung tao nitong babae ito, totoo kasi. Kung ano siya sa bahay, ganun din siya sa simbahan. Dahil dito, ganitong klaseng asawang babae ay talagang naluluwalhati niya ang Diyos. Kayo naman, verse 7, kayo naman mga lalaki, unawain ninyo ang pakitunguhan mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyo tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Mga lalaki, siguraduhin natin na ligtas ang ating asawa. Alam niyo, minsan sinulat ko tayo, parang balik na agad. Kasi puro maraming babae dito sa ating simbahan. Pero kung titignan natin, kasi nasabi na salita ng Diyos dito, kayo mga lalaki, dapat ligtas ang inyong asawa. Ang pagrespeto, pagmamahal, ay dapat natin ipabuhay dahil sila po ay mahihirap nila lang. Kaya huwag tayo, mga lalaki, nagbibigay-bigay na tayo. Kaya huwag tayo magbigay-bigihan kapag tayo tinatawag ng ating asawa na may pinapagawa sa atin. Dito pa na, naluluwalhati ang ating Diyos kung tayo sumusunod sa mga tawag ng ating mga asawa. Kaya kung titignan naman natin, kaya naman, dahil sa ganito pagmamahal natin sa ating mga asawa, sa tahanan at ngayon sa ating simbahan, malaki ang respeto ng mga kapatiran sa atin dahil sa ating mga asawa. At dito naluluwalhati natin ang Diyos. Tignan niyo po, anong pinag-uusapan natin dyan? Kung lubos ang ating pagpapasalamat sa ating Diyos sa ginawa niya sa ating pagliligtas. Kung naunawaan natin kailangan natin pagtiisan, sumunod sa kagustuhan ng Diyos at maging mapagtiis sa mga gumagawa ng masama sa atin. At kung ang mag-asawa ay sumusunod sa plano ng Diyos sa kanilang pakikitungo sa bawat isa, ang ating pakikitungo sa ating kapatiran ay tulad sa ating mga tahanan.
Sa lahat nito'y naluluwalhati natin ang Diyos. Tandaan po natin, napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na dumadalo sa ating simbahan na ang unang dahilan niya sa kanyang buhay ay maluwalhati sa Diyos. Maluwalhati ang Diyos. Ayon nga sa verse 8, kaya dahil dyan, sa madaling salita, magkakaisa tayo at magdadamayan tayo, magmamahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbura. Bakit? Bakit ganito? Dahil kapag nagagampanan natin ito, naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay, sa kanyang simbahan, at mararanasan natin ang kapahingahan at masaya at masaganang pagpapala ng Diyos. At kung hindi natin bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating isip, sa salita natin at gawa, alam niyo po ano nangyayari? Pag hindi natin bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating isip, gawa at pamumuhay, tayo po ay nagkakasala. Tayo po ay nagkakasala. Ayon nga po kay John Piper, ano ba ang pinakaugat ng kasalanan? Ang pinakaugat ng kasalanan, ito sinabi niya. Sin is the glory of God not honored, holiness of God not reverenced, the greatness of God not admired, the power of God not praised, the truth of God not sought, the wisdom of God not esteemed, the beauty of God not treasured, the goodness of God not savored, the faithfulness of God not trusted, the promise of God not believed, the commandments of God not obeyed, the justice of God not respected, the wrath of God not feared, the grace of God not cherished, the presence of God not prized, the person of God not loved. Kung hindi natin naluwalhati ang Diyos, at tayo, gumagawa tayo ng kasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan, at ito ay nagpapatotoo lamang na hindi natin mahal ang Diyos. Dahil hindi natin sa inuuna. Kung gusto natin na ang mga gusto sa ating iglesia ay magkaroon ng kaayusan at malutas, kailangan ng bawat isa at ng leaders ng iglesia may pabuhay na ang Diyos dapat ay laging naluluwalhati sa buhay natin. At hindi natin siya binabaliwala, isinasa isang tabi, kundi pinaniniwalaan natin siya, sinusunod natin siya, pinapagalan natin siya, at hindi natin siya binabaliin. Sana marami tayong pagsisisihan mula ngayon nang sa ngayon maluluwalhati ang Diyos sa ating pamumuhay. Nawa ay kayo. Hindi ko po ito kaya gawin. Kasama ko dito. Pero kailangan natin ilagay sa ating mga isip. Lagi natin dapat naluluwalhati ang Diyos. Dahil kung hindi natin siya naluluwalhati, nagkakasala na. Binabalik natin ang Diyos. Pangalawa, ito ang aking message ito ngayong umaga ay ang pinakamahaba ng sermon. So, uupo mo nga. Pangalawa, ano ang bilin sa akin para malutas ang busog sa iglesia nang sa gayon maranasan ang kapahingahan o kasiyahan ang kasalagahan? Ang pangalawa po ay ang ating pakikitungo sa kapatiran ay para mapalaki ang paghahari ng Diyos sa atin. Ang ating pakikitungo sa ating kapatiran ay para mapalaki ang paghahari ng Diyos sa atin. Ayon sa verse 9, huwag ninyong gantihan ang masama, huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila, dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos.
Sa marami nilang dinanas na kahirapan at pagtitiis, napakalaking kahalagahan na sila yung mga alagad ng Panginoon at nagkakaisa sila. Pero, hindi ito madali. Ngunit sa kabila ng kahirapan, malaki ang kanilang pag-asa sa Diyos. At sa biyaya ng Diyos, nagtutulungan sila. Daladalangin sila sa bawat isa, nagtutulungan, gumagawa ng mabuti sa bawat isa. At dalawang din po, sabi nga po sa 1 Peter 1, 3-4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Yesu Cristo. Dahil sa laki ng kanyang habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamala tayo ng kailangan di masisira, walang kapitasan at di pupupas na ihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Pero tingnan niyo po, kung hindi gaganti o makipag-away, tiyak tayo hindi madali umasa sa Diyos. Kapag tayo'y inaway, gumawa ng masama, hindi madali umasa sa Diyos. Kahit ang mga kapatiran ay talagang nagtutulungan, gumagawa ng mabuti sa isa't isa, at ipinapadalangin pa mga kapatiran. Tapos, ang bawat isa sa ating mga pamumuhay araw-araw, may kanya-kanya tayong kahirapan at pagtitiis sa iharap. Mahirap ito. Hindi natin kaya gawin ito. Kaya nga sabi po sa verse 9, huwag ninyo gantihan ang masama. Huwag ninyo sumpayin sa lupa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila, dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Grabe ito. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil nasaktan ka na, ang damdamin mo, tayo na rin ang sinaktan at ginawa ng masama, mahirap na nga ito, tapos ipapanalangin pa natin sila at gagawa pa natin sila ng mabuti. Re-regaluhan pa sila sa Christmas. Compare natin ito at tignan natin ang dahilan kung bakit kailangan gawin o sundin ito. Tignan natin, compare natin po dito sa Romans 12, 17-19. At ito po sinasabi, huwag ninyong gantihan ng masama. Sikapin ninyo mabuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggang maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mabuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yun sa galing ng Diyos, sapagkat na isusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bakit po kayo? Huwag natin sirain ang ating dangal sa mga tao. Huwag natin ibaba ang ating pagkatao dahil naman sa ginawa nila masama sa atin. Hanggang kaya natin, huwag tayo magipag-away, magaling, kundi maging tahimik at gusto natin wala tayong kaaway kahit ang misis natin, hindi natin sa kaaway. Bahal natin sila. Kahit ang konsisto rin natin, bahal natin sila. Alam na natin kung bakit dapat natin gawin ito kahit mahirap. Bakit natin dapat gawin ito kahit mahirap? Ganyan po. Dahil sa ganitong paraan, lumalaki ang paghahari ng Panginoon sa ating mga puso dahil nagpapasakot tayo sa kagustuhan ng Diyos, pinag-aharihan natin siya, pinag-ahari natin siya sa atin at sinusundod natin siya. Dapat lumalaki ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Kahit naman paghihirap, kaya sinasabi sa atin ng Diyos, mabuhay ng marangal sa harap ng mga tao, kahit masama sila. Harapin natin ito dahil sa ating pagharap nito, lumalaki ang Diyos sa puso natin.
Kapag sa buhay, kapag ginalabanan natin ang masama at nabubuhay tayo tulad ng ating Panginoon, sabi ko, Christ is magnified sa buhay natin. Ibig sabihin ng magnified sa Hebrew word, gadal, ibig po sabihin ito, magnified o glorified, meaning something that is great and becoming more powerful sa ating buhay. Ibig sabihin, gawin natin malaki ang Diyos sa buhay natin, maging malaki ang pag-aari ng Diyos sa puso natin. Kapag may gumawa ng masama sa atin, gawin natin mas malaki ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo, kapag hindi natin palakihin ang Diyos sa buhay natin, anong sasabihin ng mga magulang? Ganyan ba ang mga itinuturo dyan sa CCCN? Anong sasabihin ng mga tao na gamali? Hindi mo malaki ang pagkatao, pagka-Diyos sa mga leader sa simbahan, sa mga diko, o sa mga elders, sa mga ministry heads. Anong sasabihin ng mga tao? O bawat isa sa atin dito, pag tayo nagpapahayag tayo ang Kristiyano, tapos hindi makitaan sa atin, anong sasabihin nila sa atin? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Huwag ninyong gawin ito sa pastor. Dahil ang pastor, gagawin niya, tatahimik na lang siya dahil alam niya ang Diyos ay pag-iingat niya sa kanya. Halimbawa nito sa Bible ay sila David. Pwede niya patayin si Saul, pero sinunod niya si Yahweh at sabi nga doon sa 1 Samuel, sa verse 17, sinabi pa ni Saul, tama ka David, at ako'y mali. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginawa ko sa iyo. Hindi lamang si David, andun si Job, si Daniel, si Stephen, at ang ating Panginoong Jesus. Lahat sila ay hindi nagiganti, hindi gumawa ng masama, o sumupamang. Ito pala ang kulang sa mga dumadalo sa ating mga simbahan. Hindi natin namamalayan kapag nananalangin tayo ng, Lord, give me strength. Magpapadala kayo ng Diyos ng maraming pagsubok at dahil para pagtiwala tayo lalo sa Diyos, para mas lahat lumaki ang Diyos sa buhay natin. At sasabihin natin, Lord, give me patience. Magpapadala ng Diyos ng maraming Diego. Kaya si Diego. Dito lang. Magpapadala ng maraming. Para sa kayo, mas lalong lumaki ang Diyos sa puso natin. Lord, give me compassion. At pag sinabing compassion, tiyak maraming lalapit sa inyo, lalo na sa Christmas na ito. Sa verse 9b, sabi niya, sa halip pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Dahil tayo pinagpala ng Diyos sa mga pagpapala ngayon at buhay na walang hanggan, dapat lamang natin maghasik ng mga pagpapala sa mga kapatiran at kapwa. Kailangan natin tanggapin lahat ng kanilang paninisi at pagpalain natin sila dahil napakaraming blessing na natatanggap natin sa ating Panginoon Jesus. Lagi natin pahalagaan na tayo ay mga pinili, mga mahal ni kampare, pag-aari ng Diyos dahil ito ang makakapagbigay sa atin ng kapahingahan kahit anumang gawin nila sa atin. Dahil ang naisip natin ay paglalaki ang paghahari ng Diyos sa puso, lalo na sa pagtugon sa mga pagsusunod. Kumusta po kayo? Gaano na kalaki ang paghahari ng Diyos sa puso natin? Madali ba kayo mainis? Madali ba kayo magalit o magtampo? Patuloy ba ang Panginoon lumalaki sa buhay natin o paliit ng paliit ang Diyos dahil sa kasalanan?
Ano ang silbing maging member ng CCCN kung hindi naman lumalaki ang paghahari ng Panginoon sa puso natin sa pagtugon ng mga pagsusubok sa buhay. Pangatlo, ang panghuli. Ano ang bilin sa atin para malutas ang gusto ng Iglesia nang sa gayon maranasan natin ang kakahigaan, kasagaan at kasagaan? Ang pangatlo ay ang ating pakikitungo sa kapatiran sa pananalita at mabubuting gawa natin maluluwalhati ang Diyos. Ayon po sa verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, di lang na pigilan sa pagsasabi ng kasamaan ang anumang paninilang at madayang pananalita sa kanyang mga lahi ay di dapat mabutawi. Ang masamang iwasan na at ang gawin ay tama at ang laging pagsikapan ay buhay na payapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasagutan. Ito rin po sinabi sa awit 34, verse 12 to 14. Sino may gusto mahabang buhay? Sino may nais na masaganang buhay? Di lang mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin masamay na iba. Pagsikapan kamti ang kapayapaan. Minsan nag-iisip ako, sa dami at dahil ako'y pinawalang sala na sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ligtas na ako eh. Hahangarin ko ba ng mabuhay na mahaba? 65 years old na ako. At masagana at pinagpala ako ng Diyos sa mga anak namin. Pero dito, mayroong hamon sa bawat isa sa atin na mga pinawalang sana ng Diyos. Hamon sa atin ito. Dahil pinakamahirap mabago sa atin at hirap na mapigil ay ang ating mga labi sa pananalita ng masama. Paano kung buhay pa tayo at hindi natin napipigilan ito at hindi natin nasusugpo ang labi natin? Pinawalang sala naman ako eh. Paano naman kung hindi mo nasusugpo ito? Paano kung hindi mo na maiwasan ito? Pakinggan po ang ating mga pagsusupport. Ayon po sa Matthew 15:18-19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay naggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat ang puso naggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pagkakalugya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. At ayon po sa Santiago, chapter 3, verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig na kasamaan, nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusulong ang lahat sa buhay ng tao. Paano ang isang pinawalang sala ng Diyos ay makakapagsalita ng kasamaan, panlilinlang, pagsisinungaling, pandaraya? Hindi pwede ito mangyari sa isang sarili na lalo na dito sa simbahan ito. Hindi pwede ito mangyari. Hindi dapat mangyari. Dahil kung may ganito sa ating simbahan, marumi ang tao nito at napakarumi ang kanyang pagkatao. Pinawalang sala ba talaga ang tao ito? Ayon po sa verse 8, ngunit wala
dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag at kamatayan. Ito ang ginagamit natin sa pagpuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglalait sa tao nilalang ng kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nagagaling ang pagpupuri at paglalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal tubig, tabak, at tubig alam. Kayo po magusga. Ligtas kaya itong tao ito. Kung ang mga lumalabas sa kanyang kapatid. At sinabi niyo sa ikawalang sa alam ng Diyos. Ligtas kaya siya. Ayon po sa pahayag sa Revelation 3:15-16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig, hindi mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay malgagga, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Kaya kung titignan natin, hindi pwede mangyari ang isang pinawalang sala ng Diyos ay lumayan ko sa kuhan sa kanyang bibig. Bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil hindi makakaranas ang isang simbahan ng kapahingahan kung may ganito mga tao sa ating simbahan. Delikado lalo kung matagal na siya dito at nailagay na sa mahalagang posisyon ng simbahan natin. Blessing ba ng tao nito o hindi? Hindi siya magiging blessing. Kasi sabi nga ng Panginoon sa verse 12, ang mga bata ng Panginoon sa matuwid na pagkoon ang kanilang panalangin ay kanyang pakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungan. Ibig sabihin po, napakataas talaga ang tingin ng Diyos sa atin. Tayo mga pinawalang sala ng Diyos. Huwag natin sabihin na okay naman ako kasi kapag nakapagsalita ako masama, pinagsisisihan ko naman. Pero inuulit-ulit mo. Yun ang problema Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos ay lumalabas ay madumi. At lumalabas yung tao niyo ay madumi ang kanyang pagkatao. Sabi nga sa verse 19, sapagkat sa puso nagkagaling ang masasamang kaisipan. Kung ganito po tayo, sasaktan ng mga tao sa ating mga sinasabi, ano sasabihin ng mga tao nagagaling at sumaba sa atin? Ganyan ba mga born again? Tandaan po natin, ang tunay na pinawalang sala ng Panginoong Yesus, alam niya na wala siyang magagawa kung hindi siya niligtas ng Diyos. Wala tayong kakayahan na magawa ng kabutihan para mailigtas natin ang ating kaluluwa. Dapat natin makita ang ating lubos na pagkahulog sa kasalanan at susubin natin ang buong pagtitiwala ang Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa atin sa pagbabasa ng salita niya. Hindi pwedeng okay na ako kasi may 1 John 1 na naman Huwag natin gawing religion ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Wala itong good works. Wala ito sa good works natin. Pero ang laman ng puso natin, kung titignan natin, magagawa na tayo mga mabuti ito. Pero ang laman ng puso natin ay masasamang kaisipan, pagpatay, pag-alamanyan, pagkakit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at panulilang patuloy. Hindi ng Diyos binabalumala ang lahat ng lumalabas sa ating mga labi. Pakinggan po. Sa ating mga pinag-usapan dito, sinasabi sa atin ng Diyos, hindi niya binabalumala ang lahat ng lumalabas sa ating mga labi. Siguraduhin natin na hindi mabubutawi ang kasamahan sa mga labi natin, bagkus tiyakin natin na naluluwalhati ang Diyos kung titignan
kung titignan niya ang ating mga puso. Kaya nga sinasabi sa verse ko, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na tuwid, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Ngunit, ang masama ay kanilang sinasabi. Hindi pa natin nakuha yung verse 11. Okay pa ba kayo? Okay na lang. Yung verse 11, makikita natin, sabi niya, ang masama'y iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na payapa. Anong ibig sabihin ito? Ngayon po, kapag nangyari ito sa atin, ng ating pakikitungo sa ating kapwa, ay parang maluwalhati ang Diyos at ang hangarin talaga natin ay lumaki ang pag-aari ng Diyos sa puso natin. Mapagtatagumpayan natin na hindi mamutawi sa ating mga labi ang masasama. At dahil dito ay sa verse 11, ang masasamay iwasan na at gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay ng payapa. Dahil naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin, ang pag-ahari ng Diyos sa puso natin lumalaki, talagang iniiwasan na natin gumawa ng masama o magkasala. Gagawin naman natin kung ano ang tama sa ating kapwa. Sinasabi sa atin ng Diyos dito ay magbabago ang ating pagtingin sa buhay at lalo na sa mahihirap na nangangailangan. Pag nagagawa natin itong lahat ng pinag-uusapan natin, ang gagawin ng Diyos sa atin ay nababago ang ating pagtingin sa buhay at lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Ayon po sa Kawikaan 14:31, ang umaapi sa mahirap ay humahabang sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulong ng karangalan. Kung tunay ang ating pananampalataya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinakamahalaga sa atin at lalo na mamagnify ang Panginoon sa buhay natin sa pagsusubok na dinadaanan natin. Dahil alam natin na katuon ang mga banal ng Diyos sa atin, nakikinig siya sa ating mga panalangin. Pero hindi makukumpleto ang pagbabago ng Diyos sa atin kung hindi mababago ang pagtingin natin sa mga mahihirap natin mga kapatid, sa mga mahihirap natin at mga kailangan natin mga kapatid. Tanong, nasaan ba ang Panginoong Jesus kung gusto natin gumawa na mabuti sa ating kapwa? Nasaan ba ating Panginoon kung gusto natin gumawa na mabuti sa ating kapwa? Ayon sa Matthew 25:35-36, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang mayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong pinalitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinunta. Nasaan ang Panginoon? Hindi kaya ito ang dahilan kung dahil hindi maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Hindi lumalaki ang pag-aari ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ngayon nakikita si Jesus sa mga kapatiran natin na naghihirap at nangangailangan. Dalangin ko naway nangusap ang salita ng Diyos sa atin sa umaga ito. Ang kapakalutasan ng ating pagsubok sa buhay sa ating simbahan, ang lusot sa simbahan, ay nagmumula sa atin, sa bawat isa sa atin, kung paano natin pinapahalagaan ang Diyos sa buhay natin. At naway dumating ito sa punto ng buhay natin, para masabi mo na ikaliwanan mo, na doon yung binabago ka niya sa pagtingin natin sa mga nakakailangan at mahihirap natin kapatid. Ano ang pinag-uusapan natin? Ano ang bilin sa atin para malutas sa puso, sa iglesia, at sa ngayon maranasan ang kakahigaan o kasiyahan at kasalanan? Una, ang ating pakikitungo sa kapatiran ay para maluwalhati
kapatiran sa pananalita at pagbubuting gawa natin, maluwalhati ang Diyos. Hindi pa natin makakabtan ito, pero naway dalangin ko po, ang hangganin at patuloy natin pinagsisikapan na maluwalhati at lumaki ang Panginoon sa buhay natin ay lukunan natin hanggang katapusan. Hanggang tayo mamatay, gawin ito'y napakahalagang sinusunod natin. Maluwalhati ang Diyos, lumalaki ang Diyos sa buhay natin. Tayo po sa buhay natin. Panalangin ang mga kami po'y nagpapasalamat sa mensahe po sa umaga nito. Bigyan niyo po ng kahinahunan ng aming isip at puso sa aking napakinggan sa tayo. Help us, Lord, to reflect sa inyong salita. Tingnan natin ang aming mga sarili. And we pray, Lord, naway makita namin na kami po ay maging daluyan ng kapahingahan, kalutasan ng puso, sa mga problema ng dumaras sa simbahan, sa aming pamilya, sa aming opisina, o sa mga. Dahil pinapahalagaan namin kayo, iluluwalhati namin kayo, at pinapalaki namin kayo sa mga namin. Salamat po sa inyong mensahe. Pagpalain po ang bawat magsasabi. Ito po ay aming sabang dalangin sa pangalan ni Jesus sa lahat ng magsasabi. Sa
Brothers and sisters, let us praise and thank God for the great reminder from His Word. Let us now gratefully respond by bringing our tithes and offerings as our sacrificial act of worship. May I read to you an offertory exhortation from 2 Corinthians 9, verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful people. May we call now on our records of our tithes and offerings. Shall we all rise? Let us pray. Our faithful Father, we come with grateful hearts for giving us this opportunity to give back some portions of your blessings for the work of the furtherance of your kingdom here on earth. We thank you, Lord, for you have not withheld anything good from us. And for that, we are giving back some portions of this bounty. Accept these gifts and bless it so that more souls may turn back to you. May your kingdom come, O Lord, and your will be done here on earth as it is in heaven. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Let's sing our doxology. Today, let us welcome our visitors and guests and to our also online worshipers. We pray that you also join us next Sunday and Sundays thereafter for our worship services. And let us also greet our birthday celebrants from December 9 to 14. Let us greet happy birthday to John Ray Alberto. December 14, Chicana Morales. Let us also
Brother Jacob and Sister For our church announcements, Christmas party on next Sunday, December 15. So, ito po yung for further details, please call on Deacon Christy Barba. So, sa kanya na lang po tayo lumapit. And also, this is a patless Christmas party. So, ayan po, yung ating details ng ating Christmas party next Sunday, December 15. And aside from that, magkakaroon din po tayo ng Christmas worship service, no? December 25, Wednesday. And also, Thanksgiving service on December 29. Let us continue our tradition to bring our gifts for Jesus on our Thanksgiving service. Ayan po. Meron po pong announcement from AR Nova, so AR Nova champion. Ayun. Sa kaalaman mo ng iba, ating pong mga kabataan ay champion sa kanilang inang performance. Napaka-competitive po ng ating mga kabataan. Talagang nahirapan po ang kabataan nila. Sobrang hirap po. Ayan. So next, yung pag-uba. Ayan. So wala na po, for now, Pastor Fox, for our closing prayer and going. Tayo po yung maraming mahal namin ang mas nagatapos po namin mapakinggan ang salita ninyo. At kami po ay napakumbaba sa aming mga sarili at tinanggap ang mga pangungusap niyo sa bawat isa sa amin. Ngayon po kami po ay lumalapit sa inyo at hihingi po namin ang aming mga kaibigan sa inyo. Una, Lord, kami po ay magpapasalamat sa bawat isa na dito. Binigyan niyo po sila ng kalusugan, kalakasan, katawan. At sa buong linggo na lipas ay pinagpalan po ang bawat isa. Kaya Lord, ang aming dalangin, Lord, sa darating na linggo, ay patuloy niyo po yung pagkaloob sa bawat isa sa amin. Ang kagalakan sa buhay, ang pag-ahari niyo po sa amin, maluwalhati ka namin sa lahat ng pagkakataon. At hayaan niyo rin po, ilayo kami sa karamdaman at mga sakit, at ganoon din po dalangin po namin ang mga naghahanap buhay sa aming pamilya, ay paghihirapan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kakayahan sa pagtatrabaho sa araw-araw. At dalangin din po namin, O Diyos, na sa darating na linggo ito, hayaan niyo po ang kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, at kasiglahan ng katawan ay lagi po umiral sa bawat isa sa amin. Ang aming din po dalangin ay kung meron po sa amin narito, lalo na po mga senior citizens namin, aming pong dalangin mo na bigyan sila ng kagalingan, kalakasan ng katawan, at pangangailangan nila, Panginoon, sa kanilang mga gamot, finansyal na pangangailangan, na sa ngayon sila po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Dalangin din po namin kung meron sa amin dito na may sakit at kanilang hinihiling Lord ay kagalingan, bilang isang simbahan, kayo po nakakaalam ng lahat ng ito, mga kapatiran namin na may karamdaman. Abutin niyo po sila ng inyong pagmamahal, ang inyong kapangyarihan at kagalingan, ang inyong pagkaloob po sa kanila. Na sa ngayon, magkaroon sila ng kapayapaan, katahimikan sa isip at puso, dahil sila po'y umaasa sa isang Diyos na makapangyarihan. Aming po dalangin din, Lord, ang mga birthday celebrants itong December, we pray, pagpalain po sila, O Diyos, si John Ray, si Chikaira, we pray, Lord, hayaan po
bilang sa simbahan, ang dalangin po namin sa kanila ay talagang lumago sila sa kanilang pananampalataya sa inyo. Sa kanilang paglilingkod, ay makita nila na tunay kayong tapat sa inyong mga pangako. We pray you, Lord, naman ang kanilang desire sa kanilang heart ay pagkaloob po sa kanila. Kung ito po ay inyong kalooban. Dalangin din po namin ang mga wedding anniversary si Rick and Evelyn, Guzman, and Jacob, and Teresa, Monica. We pray, Lord, ayon po sa salita nila po na pakinggan namin. We pray na talagang mahalagaan nila ang kanilang relasyon. Kasi ngayon, sa kanilang unang itinataas kayo sa buhay nila, makikita nila ang pagmamahalan nila ay lalo magiging mainit at mas lalong titibay sa mga pagsusubok na kanilang haharapin. Kaya nalangin po namin, kami po nagpapasalamat sa anibersaryo ng kanilang kasal. We pray mas lalo magparami anibersaryo na may kagalakan at pagmamahalan ang siyang unirang po sa kanila. Salamat po sa inyong presensya ng ilang Diyos. Patuloy namin inihiling sa inyo ang sa darating ng linggo ito ang aming bansa, ang mga taong nangangailangan, mga taong naghihirap. Naway, we pray, Lord, na makita nila si Kristo sa mga buhay namin, sa aming pagtulong sa kanilang mga nangangailangan at naghihirap sa buhay. Naway, kayo ang maging katugunan ng kanilang kahirapan. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng kapulihan at dalangin po namin naway pagpalaan niyo po ang Christmas celebration ng CCCF. We pray lahat po ay magtulong-tulungan para sa kayo at kasiyahan, kagalangan, ang umiral sa kanilang Christmas party. Pinupuli ka namin at pinapasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Alleluia.